bend the law. Kung ano po yung nasa Constitution, yung po yung sundin natin. Diba po? Kung sino po yung dapat na parusahan, parusahan po. Hindi yung gagawa natin ng kaso na wala naman pong kaso. So, Ano na, may sariling batas na ba yung grupo progreso nyo? Ha? Ganyan ka nagsalita, hindi mo naiintindihan yung pinaglalaban mo. No? Tinanong nyo ba siya kung bakit kinasuhan siya? Siya na kasi mismo ang nagmami na tumanggap siya ng donasyon at hindi niya dinaklara sa SOSE at sa salin niya. Diba? Alam mo na, ituloy pa rin ang kaso kahit mag-rally kayo dyan 10 years pa. Ha? Ang problema kasi tinanggap ni Marcolita ang pera. Siya naman mismo umamin. Kaya mabilis ang pag-usad ng kaso ni Marcolita kasi may pag-amin na. Hindi na kailangan imbestigahan, hindi na kailangan maghanap ng ebidensya kasi sa bunganga niya mismo, lumabas na natumanggap siya ng pera. Di ba? Ito tingnan natin. I-research natin kung bakit napakabilis ng kaso ni Marcolita. Tingnan natin. Bakit kaya, Nay? Bakit mabilis ang kaso ni Marcolita? Makinig ka, Nay. Mabilis ang naging usad ng kaso sa ombudsman laban kay Senador Dante Marcolita dahil sa kanyang sariling pag-amin sa telebisyon na siya ay tumanggap ng milyong-milyong peso campaign donations na hindi niya idiniklara. Yun ang mali doon. Hindi niya diniklara. So, ibig sabihin, nung nagkakampanya pa lang siya, nagsisinungaling na siya sa inyo. Nagsisinungaling na. Ayon kay Ombudsman si Jesus Crispin Remulla, ang mga mismong pahayag at dokumentong isinumite ng senador ang nagsilbing matibay at mabilis na ebidensya para sa prosecution. Kaya hindi na kailangan ng matagalang paghahanap ng patunay. Narito ang pangunahing dahilan kung bakit naging mabilis ang proseso. Makinig ka na. Una, pag-amin sa publiko or self-incrimination. On-air confession yan ha. Sa isang panayam sa Net25, hayagang inamin ni Marcolita na tumanggap siya ng 75 million na donasyon mula sa kanyang kaibigan para sa 2025 Senate. Diba? Ano ang rason niya? Bakit daw hindi niya nilagay doon, Day? Bakit hindi niya diniklara? Ang kanyang rason, ayaw niya, hindi niya sinamang pangalan ng mga nagbigay sa kanyang statement na sa SOSE niya upang protektahan ang kanilang hiling. VIP! Klarong-klaro na sinabi na ideklara lahat sa SOSE. Ideklara sa SOSE. Tapos rasunan mo lang na hindi mo ideklara para itago privacy. Kaululan nga rason ba? Parang hindi abogado si Marcolita. Ano pa yung rason bakit mabilis ang pag-usad ng kaso ni Bulldog? Malinaw na discrepancy sa mga opisyal na dokumento. Zero contribution. Sa kabila ng pag-amin niya ng milyon-milyon na pera niya, na pundo, na binigay na donasyon, tapos nilagay niya na zero contribution. So, ibig sabihin, nililin lang ang taong bayan, nililin lang kayo ni Marcolita. Ito pa, kulang sa salin. Kita mo yan? Kita mo yan, Nay? Hindi pwede, Nay. Hindi pwede, Nay, nga pabayaan ito, Nay. Imagine that, Nay. Ganyan pala nga, nagtatago na siya, naglilihim na siya. Dahil sa mga utang na loob niya. O paano pa kung may utang na loob na naman siya sa iba, ililihim niya, kahit naka-iligalan, ililihim na lang. Ano pa yung rason bakit mabilis? Paglampas sa 50 million threshold ng plunder. Halaga ng pondo na natanggap 75 million na donasyon ay galing sa di umano kina Dipensor, Joseph Espiritu, Aristotol Viray sa loob ng 4 na araw noong Enero 2025. Krimen ng plunder, Nanay. May plunder case talaga siya, Nay. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, RA 7080, ang sinumang opisyal ng pamahalaan na mapatunayang nagkamal ng hindi bababa sa 50 million pesos, illegal o hindi may paliwanag na yaman ay maaaring kasuhan ng plunder. So very, very clear in line, Nanay. Dahil pampublikong opisyal pa siya bilang kinatawan ng sagip party list. Noong tinanggap ito, pasok ito sa definasyon ng krimen. So, krimen ang ginawa niya na pagtanggap ng pera, Nanay. Ano pa? Direktang ebidensya mula sa bangko. Diba? Wala ka nang magawa dyan, Nay. Bakit nyo pinaglalaban ang planderer? Klarong-klaro naman na mali ang ginawa niya. Pero ito, kaya ilalaban kita, Marcolita. Diba? Ayaw nyong panagutin ang mga totoong nagkakasala. Gusto nyo pang protektahan. Tapos sisigaw kayo ng ayaw nyo sa korupsyon.
ang ginawa ni Marcoleta, isa yan sa reason kung bakit marami po ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Dahil sa mga utang na loob nila sa mga nagdo-donate sa kampanya nila. Kasi saan ba nila huhugutin ang pera na yan? Saan ba nila kukunin yung pangbayad nila o pambigay nila sa mga nag-donate sa kanila? Diba? So pag may hiningi sa kanila, yung nag-donate sa kanila, at dahil may utang na loob ang politiko, sige gawin ko yan kasi may utang na loob ako sa'yo. Ganyan kasimpleng paliwanag. Kaya may kasong plunder para hindi mag-abuso itong mga tao na ito. Kasi nakakatakot po dahil mostly sa atin, dahil sa utang na loob, nakakalimutan natin na krimen na pala yung ginagawa natin.